Isa daw sa pinakamadaling bansa na maghanap ng trabaho is dito sa UAE. So, kamusta yung paghanap ng work? Actually, based sa experience ko, siguro first 2 weeks ganyan, medyo nag-aapuran, na halo-halo na yung mixed emotion, depressed din kasi wala nag-reach out. So eventually, mga 3rd week ganyan, 4th week, meron na nag-reach out na mga company ganyan. Actually, totoo yung sinasabi nila, mas madaling mag-apply dito kumpara sa Pilipinas. Guys, good morning. Morning. So, time check, it's 6:36 a.m. and yeah, may bisita tayo, si Jerwin. Hi, Jerwin. Hello. So, dahil daw may trabaho na siya. na sobrang aga. Okay lang. So, dahil daw may trabaho na siya at galing po siya sa Abu Dhabi, so manlilibre daw siya sa akin ng kahit ano daw. Wow, mukha na po kaya Kahit nito. Sabi ko sa kanya, Kahit kahit ano daw. Sabi ko wala pa siyang sweldo. Hindi pa nga siya nag-i-start. Nakahanap pa lang ng trabaho. Tapos manlibre na, grabe. Tapos kahit magkano daw. Ay, Magkano, no limit. hindi, sa akin, syempre, hindi din natin pwede sa ganun. Ay, hindi, doon na lang kami kasi muna mga hotels ngayon na breakfast. And, syempre, hindi rin ganun kagastos. So, sige, punta kami. Ang aga-aga, pero let's go. Okay ka lang? Yeah. Ikaw mo yung naalala kasi gayet ang bulabog ako eh. Biglang dumating dito, ano na eh, no? Tumatawag lang. Yeah, okay lang yun. So, let's go. So, on the way na kami dun sa Roblamere. Beachfront ba? Oo, yata. So, mag-beachfront kami para kumain ng breakfast. So, napaka-sweet nito ni Jerwin kasi grabe, ang aga-aga pumunta sa bahay para malibre ng breakfast. So, congratulations at may trabaho Thank you. Bago matapos yung ano ko, buti nakakuha ako. Yeah, matataas ang visa. Sana ma-process yung visa niya agad. Okay, so let's go. Sobrang bilis ng panahon. Nung bago-bago pa lang ako dito, parang 1 month and 2 weeks ago, dinala pa ako ni Kuya Ruel sa Burj Khalifa. Then after several weeks nun, punta ako ng Sharjah, no? Oo. Ibang na Sharjah naman. Then nung gabi na yon, Global Village naman, isa sa pinaka naka-enjoy ko guys yung Global Village. So one of the yan, ang kailangan nyo mapuntahan talaga dito yung Global Village. Kasi open lang yung pag-winter. Actually na-enjoy ko siya. Sobrang daming pwedeng gawin doon. Pero isa sa na-enjoy ko din doon sa loob is yung food, yung pizza, ang sarap. Di ako mahilig sa pizza pero pero na-enjoy ko yung pizza na yun. Baka gutom ka lang. Hindi talaga, alam ni Ate Shane, hindi ako mahilig sa pizza pero yung pizza na yun nagustuhan ko din. So dalawa ng pizza na nagustuhan ko, yung Grumpy Joe tsaka yung nandito. Okay, kamusta naman yung paghahanap ng trabaho dito sa Dubai? Kasi ikaw, alam ka, ang dami mga taong gustong gawin yan, mag-jump from kahit saan man sila pumunta dito, pas maghanap ng trabaho. Kasi parang sinasabi nila isa daw sa pinakamadaling bansa na maghanap ng trabaho is dito sa UAE. So, kamusta yung paghanap ng work? Actually, based sa experience ko, siguro first 2 weeks ganyan, medyo nag-aapuran, na halo-halo na yung mixed emotion, depressed din kasi wala nag-reach out. So eventually, mga 3rd week ganyan, 4th week, meron na nag-reach out na mga company ganyan. Actually, totoo yung sinasabi nila, mas madaling mag-apply dito kumpara sa Pilipinas. Then pagdating naman sa interview, ganun din. Actually, puro basic lang din yung mga tinatanong dito sa sa UAE, no? Compare sa Pilipinas. Pero yung napasukan ko kasi yung trabaho, sila yung nag-reach out pa sa akin, hindi yung hindi siya yung parang yung in-applyan ko. Yung talaga? Yung company na napasukan ko ngayon, sila yung nakakita sa akin through guys, through LinkedIn. Yan. So talaga sa LinkedIn nila nakita. Sa LinkedIn nila nakita yung yung profile ko.
So dito sa UAE, Mhm. ang gamit kong platform yung Naukri, Indeed tsaka yung LinkedIn. So pero pinakagamit ko talaga yung Indeed tsaka LinkedIn eh. Pero yun nga, so naghahanap ko ng trabaho, pagkatapos sa mga ina-apply mo, doon muna tayo sa Naukri and then Indeed. So kamusta naman? Bakit hindi ka nakakita during the time na nag-a-apply ka? So mas sila pa yung nakakita sa'yo. Actually isa kong tinitingnan na factor doon. Nung nakakaisang buwan na ako, naglaro sa isip ko yung part na paano sineselect ng HR yung mga document ng aplikante na sobrang dami. Oo. So ang unang pumasok sa isip ko, meron tong ginagamit na system kung saan sinasala na nila yung mga document, na laman ng document. So pwedeng meron silang filtering system na i-filter nila based dun sa criteria na hinahanap nila. So ang ginawa ko, inedit ko yung resume ko. Ginawa akong una nag-search muna ako ng mga trabaho na based dun sa kung anong experience meron ako. Tapos in-input ko siya dun sa resume ko. So mas dumalas yung tawag din sa akin, ganyan. So, okay. Then in-update ko yung yung LinkedIn ko, yung laman ng bio ng LinkedIn ko. Oo. Tapos yun, eventually may nag-reach out sa akin isang company na nagtiwala. Tapos yun, hanggang sa sila na yung napasukan. Pero, so di ba sabi mo nga, naghahanap ko ng trabaho, pagkatapos yung CV, ine-edit mo based sa hanap nilang aplikante. So, ibig sabihin ba kahit hindi mo experience yung isang posisyon, ine-edit mo para maging posisyon mo? Or talagang meron ka experience based doon sa posisyon na hinahanap nila? Halo pero majority nung laman ng document ko kasi yung kung ano talaga yung experience na meron ako, kasi para hindi na rin ako mahirapan yung pagdating do sa actual. Pero meron akong inad din na medyo ilan-ilan na experience para lang din na pumasok lang ako sa filtering system nung mga nag-hire. Yeah. Kasi pag di ka nagdagdag ng input, masasala ka nila agad as negative. Kumbaga, sa computer pa lang na filtering system, bagsakan na, tapos pagdating di ka naabot dun sa sa final talaga. Grabe, medyo matalino ka din doon, no? Pero, syempre, still, nasa kwan pa rin yan. Nasa interview talaga. Nasa interview pa din. Kasi talagang sila naman, nag-i-interview, talagang aas din naman nila kung ano talaga yung experience mo. So, ayun, I think okay ka naman. Based doon, is kailangan mo talaga makapasok muna talaga sa filtering nila. Sa filtering muna. So, parang sinasuggest mo ba sa mga tao na i-edit nila yung kwan? I-edit nila ng i-edit talaga, na para ang goal mo muna kasi is makakuha ng interview. Ngayon kung hindi mo kasi siya i-edit, di ka makakuha ng interview. Kaya sa interview mo na talaga papatunayan yung sarili mo. Doon mo na ibebenta talaga yung skills mo na meron ka. That you are willing to learn. Willing to learn, ganyan. Kasi kung hindi mo talaga i-edit, hindi ka mapupunta sa filtering system ng mga employer. So yun yung isa ko nakitang way kung paano ko tutulungan yung sarili kong mag-apply ng trabaho. Kasi kung tutuusin, ang dami talagang aplikante. For example, may nakita ka sa LinkedIn, no? Kakapost lang, let's say 2 hours ago. Mga ilang oras lang nun, 100 clicks na yun. So paano nila pipiliin lahat yung 100 na yun? Syempre meron nga sila yung gaya na sabi ko kanina, meron silang filtering system na ginagamit na yun, siguro maybe application siya. So simula nang ginawa mo yun, madami sa yung tumatawag. Marami nag-reach out na nun. Ibig sabihin nun, effective siya, pumapasok siya, umaabot siya dun sa tao na yung nagre-review ng document. Ibig sabihin, nasala na yung ibang hindi nila kailangan na aplikante. Parang ganon. Okay. So, pero ulitin natin, yung mga experience mo most of the time talaga nandoon. Most of the time yun nandoon. Then add na lang ng konti. Pero talagang meron kang konting, okay, alam ko naman to. Pero I have to emphasize lang talaga kung ano yung kailangan nila para talaga ma-filter. Para lang ma-filter pero nila. Pero it doesn't mean na dinadaya mo talaga yung CV. Kasi, pero ganun sa mga may mga ibang lahi ganun talaga ginagawa. Dinadaya pagkapos sasabihin nila, alam nila. So pagkatapos, kahit hindi nila alam, sasabihin alam nila.
Ganun yung nangyayari sa iba kasi sa totoong buhay naman talaga. matututunan mo siya sa ano, no? Yun yung nakakabuisit pag sa iba, yun yung nakakabuisit pag ako na rin ako nag-work din sa company na yun. Pag ako sasabihin yung may ibang lahi na nag-apply, tapos sila sasabihin alam nila during the interview, pero pag work hindi talaga Hindi nila na alam. Oo. So ngayon, syempre as dun sa either sa supervisor or katrabaho, talagang parang parang wala to alam, back to zero. Pero kung willing to learn naman, talagang tuturuan mo. Yun yung naman yung we can say sometimes kagandahan doon sa ibang lahi na they will say na alam, yes lang sila ng yes, di ba? Pero totoo walang alam. Walang alam. Pero pag eventually lahat naman kasi ng bagay is natututunan naman talaga. Pero yeah, magandang advice yan din sa mga taong especially nandito sa UAE na nagbabaka sakali. Kasi di naman talaga natin maiiwasan yung mga kahit ano lahi na mag-tourist dito mas maghanap ng trabaho kasi sa hirap nga naman ng buhay especially sa Pilipinas, we're looking for talaga opportunity, and dito napakadami opportunity. Okay, yun is yung ina-advise mo naman sa LinkedIn saka sa Indeed. Pero ang nakuha mong trabaho is hindi yung ginawa mong pag-edit na ganon. Actually Kasi, hindi. di ba? Nakakuha ka ng interview, yes, pero hindi yun nakuha mong trabaho. Pero sabi mo nga, doon sa LinkedIn sila ang nakakita sa'yo. Ano ginawa mo sa LinkedIn? As in, yun lang din mismo kung ano talaga, Kung walang ano edit talaga. Oo, kung ano yung laman ng resume ko, in-apply ko rin siya dun sa LinkedIn. Oo. Kasi, kung sila naman yung naghahanap, paano naman nila nakita na nandito ka sa UAE? In-update mo ba? Yung LinkedIn ko naman, pinalitan ko lahat yon, contact details, address, yan kasi yung kasi majority ng employer sa nakikita ko sa UAE, mas hinahanap nila yung nandito na kaysa yung nasa Pilipinas. Oo. So para mapili ka din nila, syempre titingnan nila kung saan ka currently nagre-reside. So kung nasa UAE ka ba o still nasa Philippines ka. Oo. Then syempre yun, yung mobile number, isa yun sa tinitingnan din nila kung paano, doon kanila nire-reach out din kasi eh. So majority din nung email na majority nung interview na nakuha ko is through phone calls. Through phone calls na hindi siya through email. Talagang tatawag sila. Tatawag talaga sila. Pero by the way, maiba tayo. So kami sa ABA Documents Clearing Services, and also together with the partnership with recruitment agency sa Pilipinas, licensed recruitment agency sa Pilipinas. Nagbibigay kami ng trabaho, pero kasi hindi namin siya mabigyan ng work from the Philippines kasi una-una nandito na siya. Pangalawa, yung mga companies na nag-hire kasi kailangan namin ng cleaners, massage therapists, tapos kailangan namin ng mga what they call this one, caregivers. So depende din talaga. Pero most of the time, yung mga ganon is may mga approved job order na. Pero yung sa'yo kasi, yung ibang companies kasi hindi nila alam kung paano mag-hire sa Pilipinas in a legal way. So, pag may mga employer dyan, mga nanonood, so kontakin nyo ako, papress natin in a legal way pagkuha ng tao sa Pilipinas. So, di ka masegoy lang. Pero, so, ikaw, sa paghanap mo ng trabaho, na nakita mo yung trabaho na yan, yung sabi mo nga, in-update mo na lahat sa Indeed, nakita ka nila, paano yung pagkakasabi nila nung tumawag sa'yo, at ilan yung companies na tumawag sa'yo na nakakita sa LinkedIn? Yung nung experience ko nung tumawag siya, natuwa ako kasi kumbaga na yung prayers ko natupad na agad sumakto dun bago matapos yung visa ko, yung visa ko. Doon naman sa nag-contact sa akin na company, kung doon nagkakamali sa span ng 1 month and 2 weeks, nasa ata sila 6 to 7. So para sa akin madami na yon sa span na yon. Tapos yon, majority doon siguro half phone call interview, tapos yung face to face interview. Yun, yung iba kasi nagre-require ng face to face, pero yung ibang malalayo hindi na nila nire-require ng face to face. So sa phone call pa lang ini-interview na nila. Then siguro pag nakita nila na hindi nila nakita yung hinahanap nila dun sa yung katulad sa iba ko in-apply, hindi nila nakita yung hinahanap nila sa akin, hindi nila ako na-consider. Pero ikaw na nanggaling sa Pilipinas na napunta dito, how's the interview? Kasi di ba
sinasabi mo, ang bibilis nila magsalita, English nila magsalita. So, kamusta yun para sa'yo? I know that Mabilis Filipinos can speak English naman talaga, naiintindihan natin, pero mag-a-adjust ka kasi dito. So, kamusta yung interview? Kasi yung iba, natatakot, ay English doon, o even though sometimes tapos ng pag-aaral or what, pero hindi confident, pero they know how to speak in English, hindi lang confident magsalita. So, kamusta yung gano'ng experience? Actually, kahit hindi ka ganun kagaling mag-English, magkakaintindihan kayo. Though may language barrier, based sa experience ko, dumating talaga sa point na kakaintindihan pa rin talaga. Sa question and answer naman, based lang din ulit experience ko, kaya ko siya nasabing madali yung interview kasi maybe walang ganong tanong na mabibigat, ganyan. Talagang direct to the point sila kung ano yung experience mo. Tapos de-define mo lang. Ngayon kung sa pagkaka-define mo na nakuha mo yung o nag-ring sa kanila sa isip nila yung sa narinig nila yung gusto nila marinig. Maybe doon sa part na yon i-consider kanila, pero kung hindi nag-ring yung bell dun sa sa mga diniscuss mo sa kanila, tingin ko di ka masyadong mako-consider talaga. So, tama ka naman din sa sinabi mo na yun. Dito kasi, ibang-iba dito at sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ang dami pang something na psychological. Ayun. Parang ganun yung mga ginagawa. Actually, may pa nga sa Pilipinas, di ba, yung ba nagpapa-exam pa? Written exam na parang, for example, may math, ganyan. Dito wala ganun dito. Sasagutan mo pa lahat. Alam mo yung ganun, dito wala talaga. Kumbaga, hinahanap ko ganun to kasi ang hinahanap na employers talaga magaling na empleyado na dito skills. Yan, skills experience. Number one, experience talaga. Yan. Ganun sila dito. Hindi yung katulad sa Pilipinas talaga. Sa Pilipinas, especially, actually, na-try mo ba muna yung dito? HR na Filipino. Oo, may isa ako na-try na HR na Filipino. Yung kauna-unahan ko pa yun. Kamusta pag HR na Pilipino? Alam ko pigang-pigayan pag naghanap ng Oo, grabe. Maikukumpara mo talaga. Yung HR nag-interview sa akin, lalaki kasi yun. Hindi ko nasabihin yung company, no? Talagang yung tinanong niya sa akin, talagang sobrang technical, sobrang malalaman mo talaga na Pilipino yung nagtanong. Though, nasagot naman natin, kaya lang hindi kami nagkasundo naman sa salary. At di ko alam, ayoko na lang din magsabi ng kung bakit ang baba din kasi nang mag-offer nung HR na Pilipino na siguro dahil bago ako, ganyan. Pero para sa akin, ang take ko naman doon, yung experience ko sa Pilipinas na magagamit ko dito sa UAE, kung meron mang difference, siguro maliit lang. Pero hindi ibig sabihin na ngunit bago, dapat maliit lang din yung ibigay sa iyo, syempre. Totoo kasi almost the same lang din naman halos yung gagawin Magkaiba lang siguro ng konti sa mga let's say standards, ganyan. Hindi, siguro kasi ang ginagawa nila sometimes pag they're looking for the experienced person, pero pag nandito na, ang ginagawa nila is parang back to zero experience. Back to zero. Wala ka experience. Ganun yung gusto na, kaya binababaan na bago ka dito, tinatake advantage nila. Hello, brother. We want to take a breakfast at Lamir. Where is the... Should I park there? Yes, down? yes. Go down the side. Okay, thank you. Okay. So, yun, parang ganun yung ginagawa nila na tinatake advantage nila na bago yung tao dito. Pagkatapos, kaya binababaan yung sweldo. Pero, I think may mga fair na company na yung mga malalaking companies dito na nag-o-offer ng pa rin fair malalaking sweldo din, but the thing is sila kasi yung parang ikaw talaga yung mag-a-apply online. Mahirap mag-apply sa malalaking companies kasi sa sobrang dami naman din talaga nag-a-apply. Pero I hope katulad nung nakahanap sa'yo sa LinkedIn, malaking company ba yung malaking company siya. Ayun sa'yo. Meron silang branch sa Dubai, Saudi. Nakalimutan ko isang which is good. Yan din sasabihin ko kasi sa company na malalaki, sometimes yung headhunter nila talagang magagaling din na kailangan makakita sila ng mas magagaling na empleyado. Kaya sila mismo yung nagre-reach out sa mga empleyado. Hi, we're just going to get a breakfast. Which floor? First floor? Oh, okay. Thank you. So, yun yung kagandahan sa mga malalaking companies din na
It's either ikaw mag-a-apply sa kanila through online, makikita nila yung CV mo, or else sila ang makakahanap sa iyo katulad na nangyari sa iyo. So, where's the elevator? So guys, i-continue namin, maganda yung usapan natin. So, habang kumakain kami, mag-vlog kami doon. Di ba? At least nakakatulong tayo sa mga Filipino na gusto maghanap din ng trabaho dito or what. I know. Ano yung lift? Ano yung lift? Hinahanap ko yung lift. So, I know na sa mata ng Pilipinas, bawal maghanap ng trabaho dito as a tourist visa. But the thing is, yung nga sabi ko, hindi natin maiiwasan or mababawalan ang mga kagustuhan ng mga tao na gawin, especially pag mahirap ang buhay sa Pilipinas. Okay guys, so park lang kami, akit kami, kakain kami, and we'll be back. Okay, bye! So guys, we're already here kung saan kami mag-breakfast. Yeah, so ayun yung beach and yan, nandito kami ngayon. So pag-uusapan natin ulit yung ating pinag-uusapan kanina. So kuha muna kami ng breakfast. Okay, let's go! So guys, ayun na ako na kami ng konting breakfast. Ayan. Ay, tuna. Thank you so much kay Jerwin. You're welcome. Yes. Wait lang, kuha pa. Thank you, Lord, sa food. Here's your drink. And Lasang fermented apple na eh. thank you so much. Ang dami namin pagkain, look. So, habang pinag-uusapan ulit natin, kakain kami and then pag-uusapan natin yung kuwan. Kumain muna tayo. Hindi pala tayo makapag-vlog ng ano. Baka kumakain. Sige, mamaya na lang kakain muna kami. Ha? Sige, bye-bye. Thank you, Jerwin. Okay ka naman? Sarap ng pagkain. Sarap ng sausage. Oo, masarap ng sausage. Ano yung sinasabi mo kanina na ano? Sabi ko ano, Mataas yung cost of living? sa Dubai. Same ba? Kasi hindi ako napunta dito matagal. So, by the way pala si Jerwin is sa Abu Dhabi siya. Pero, oo, pero mataas ang cost of living pero nasa tao pa rin naman. Ang pag-gastos. Oo. Kaya yung ano, same rate lang. Yung? Mga kainan. Actually, food dito is mura. Ang mahal lang dito bahay. Mas mahal yung bahay dito kasi sa Abu Dhabi. Mahal ba binabayaran mo dun? Kasi doon kasi sa current tinitirahan namin, share kami. Ano, pang 2.6 pang gano'n. Ilan kayo? 3. Malaki. Enough for 3. Siguro kasi hindi pa na-experience. Panoorin mo yung vlog natin ng mga ano nila. Ayun. Yung mga bahay nila. Nag-house tour ako eh. Ano ka ba? Anong ang Ano? masasabi mo dun sa amin? Kung compare mo talaga sa Dubai, sa Abu Dhabi, mas mura sa Abu Dhabi ang cost of living. Kaso, dito kasi sa Dubai, napakadami ditong galaan, napakadaming, doon ka din mapapagastos bukod sa bahay. Napakadaming galaan dito, di ba? Oo, kumpara din sa sa Abu Dhabi. Kasi kung titingnan kay Abu Dhabi, parang doon peaceful, tahimik lang. No, mga pang ganun. Pwede kang umorder kasi dito na egg your way kahit ano. Excuse me. Hi. Can we ask for Roby special pancake? And what do you want? Order ka na isa pa. Isa pa. Yeah, smoked salmon. Yeah. Smoked Thank- salmon and pancake. Yeah, thank you. Ano pinaka-reason mo bakit ka nag-Dubai? Kasi iba kasi ang ginagawa. Stepping stone ng Dubai, pagkatapos lilipat sila ng Canada, lilipat ng ganito. Ano, sa'yo ano? Are you gonna stay here for long or you're going to move soon? Sa akin, hindi ko masabi. Parang go with the flow. Kung saan ako, wala pa akong future plans ngayon. Parang, siguro, dito experience mo. Pero kung, depende kasi sa sa opportunity na dumating.
Minsan kasi bigla na dumadating na hindi mo In-expect. ini-expect eh. Oo. Nandun ka Pero pala you need to have pupunta. a plan. You need to have a goal. Ngayon wala pa ako nakikita. Siguro for the meantime dito muna. Pero baka depende. Sa ngayon wala. Dito talaga muna. Kaya naman kasi dito walang tax eh. Walang Yung- tax ng sweldo. Walang Pero tax may mga sweldo. tax yung mga services, yung mga gamit na bibili mo 5%. Nagkakaroon lang nun. Pero maliit pa rin. 5.5%. Pero wala sa sweldo. Oo. Yun yung mainam doon. Kumbaga buo mo makukuha kasi sa sahod. Oo. Hindi ka mapapwersang ano. Na kumbaga ba eh pwede kang hindi magka-tax kung hindi ka bibili. Parang ganun. Totoo. Ang layo na kasi ng Abu Dhabi sa Dubai, no? Actually, parang Manila lang sa Nueva Ecija kasi parang Parang minsan One- nakakatamaran bayahihin dahil sa ano eh. Pipila sa bus, ganyan. ang nakakatamad doon is bus kasi, pero pag may sarili kang sasakyan, soon, ikaw. Ano kasi dyan, ang haba ng biyahe pag bus, almost 3 oras. Oo, ganun nga eh. Haba, grabe. Pero Tulugan pag, mo talaga. pero pag may sasakyan ka, 1 hour, 1.5 hour. Ganun lang ba yun? Pag may nakasakyan. Kasi yung bus stop nga pala, no? Hindi kasi ang bus is only 80 kilometers per hour lang. Isa Ang pa rin. sasakyan is kayang 140 per hour. Kaya pala, no? Halos doble. So, excited ka mag-work? Halo nga eh. Pero lamang yung excited sa akin. Gusto ko makatrabaho. Mahirap walang trabaho, nakakainip. Pero ano dyan, pag naka-tourist visa ka, pumunta ka dito sa UAE, ang magiging problema mo naman next pag nakakita ka ng trabaho is yung visa mo. Maganda yung company napasukan mo kasi they don't let you start without the visa. Bakit meron bang company na nag-i-start dito? Yes. Na, kahit wala kang visa? Kahit madaming company na nag-start dito na hindi pa nila pinapress yung visa. Yung mga most of the time maliliit na company yun. Tinatrial bawal yun? muna nila. Bawal yun, but the thing is, practice. Sino ng mga huli pa company. ganun? Parehas. Pwede. Gawin parehas or what? Kaso talo ka doon, it's either, mandami kasi nagsasabi dito sa mga employer na ipapress yung visa pero hindi naman ma-process, nag-overstay yung tao, kapag minsan nagkaroon na absconding. So maganda yung company mo kasi, pinasas mo na yung visa mo baka mag-start. Ay hindi ka pa nag-start, kasi wala pa yung visa mo, di ba? No, hindi na lang hinihintay ko. Visa, working visa na talaga. Emirates, kahit to follow naman yun, di ba? Hindi, basta may visa ka, pagkatapos pag nagka-visa ka, Emirates ID, may medical ka muna, tapos Emirates ID, tapos visa stamp, pag visa stamp nila, lalabas yung Emirates ID. Pero lahat na yun sila nagagawa ng iba. Yung company. Hintayin ko na lang. Pinaka-importante yung visa mo muna. Ba't ganun? Matagal ba ayusin yun? Depende sa PRO, depende sa status ng company, depende sa approval. Pero most of the time, kaya na 1 week. Pero iba-iba pa rin. Sometimes pag nagkaroon ng problem, kailangan mo na asikasuhin. Pag nagkaroon ng case, bawal mag ganito. Pag nagkaroon, iba-iba. Pero at least kinuha may trabaho ka na yung pinakamaganda. Oo. Kaya kami nag-breakfast ngayon. Kasi nung pumunta siya dito, nilibot ko lang siya dito sa Dubai ng 3 hours. So mapapanood nila yung vlog na yun. 3 hours lang yun na sa 3 hours rush lang. na rush yun. Ano ba yung puntahan ng Burj Khalifa? Al-Sif ba yun? Al-Sif? I'll sip ng old Starbucks. Yung sa may Starbucks. Ano pa ba isa natin? Yun lang, no? Yun lang. Tapos yung second punta ko na ng Dubai nun. Yun na yung ano, no? At Yung- napaka-thankful na niya yun. That's why nandito kami sa breakfast area ng ano. So, thank you dito sa breakfast. Grabe. Global Village yun, di ba? Tawag. Ayun, nakapag-global village pala ta. Yung gabi. Oo, tayo yung gabi, madaling oo. araw. Oo. Ganda dun. Gusto nga bumalik dun. Mm. Parang isa yun sa babalikan ko siguro. Event pag ano, tumagal-tagal. Kasi ano eh. Winter Actually, lang yun ha. di pa natin nalibot buo yun eh. Kasi di naman natin pinasok kada bansa eh. Oo. Kasi nakakapagod. Di ba? Nakakapagod nga. Nakakahapo. Puro lakad. Pero tingin ko parang kahirap libutin nun ng isang Oo. puntahan na. Ilang bansa yung nasa loob nun eh.
Nung una kang pumunta dito, parang nawawalan ka na ng pag-asa kasi almost magto 2 months ka na bago ka makaharap ng trabaho. Kinakabahan na ako nun eh. Di ba? Naano ko, baka mag-extend ako ng visa. Hmm. Eh, yung visa ata na extension, times 2, kung doon nagkakamali, times 2 ba yun? Yung kung ano yung ginastos mo sa Pilipinas, halos times 2. Hindi. More than? Mas mura siya. Mas mura ba? Mm. Depende sa binukong ticket and everything. Kaya hindi kasi ako nag-book ng akin. Kaya hindi ko alam. Kaya ano ka. Kaya hindi ko alam na ano eh. Pero, yun nga. Nakakaba kasi, ang hirap mag-extend. Tsaka isa pa naalala ko. Yung isa ko iniiwasan na niyan eh. Yung nag-exit ka ng bansa para lang ano, yung visa mo eh ma-renew. Dati ganun, pero ngayon, yung A to A yung sinasabi mo. Ito eh. Iba kasi exit talaga napupunta, mag-stay doon. Pero ngayon, A to A lang yung parang... Ina-accept na ba 8 to A lang? Oo. Sa Ma-renew airport ka lang. automatic. A to A is, mag-ano ka. Sa airport ka, pupunta ka ng Oman, babalik ka din agad ng Dubai. Sa Dubai ka pa rin maghihintay ng Same visa day? mo. Oo. Minsan same, minsan 2 days. Pag ba ganun, Depende sa approval. kunyari mo, nag-exit ka, nag-A to A ka na anak. Ilang beses ka ba ulit mag-extend nang hindi ka lalabas? 2 beses. Twice. Parang na-reset talaga siya na isang buo. Pero di ba, 2 beses ka mo. Pag first time mo, 2 beses ka pwede mag-extend nang hindi ka lalabas ng bansa. So pag lumabas ka na ng bansa, ganun din, 2 beses ulit. Oo. Again. Parang na-reset siya, ano? By the way guys, ang experience niya is more on Facility management. Dito facility management. Facility management pa rin. Nice. Kaya lang ang goal ko sana nun. So sana mag-iba ng ng field. Sawa sa facility Alam mo management. dito, hinarap kang facility management, pwedeng iba-iba yung gagawin mo dyan. Kaya paano kaya lang yung na-startan mo na experience dito, facility management. Hindi. Sa company mo ngayon, it might be maikot ka rin. So tapusin natin yung vlog natin. Sa mga taong gusto maghanap ng trabaho dito, from the Philippines or kahit saan, ano yung masasabi mo sa kanila? Especially kung matatapos sa visa. Hindi, yung siguro bago sila pumunta dito, process mo na delayed documents nila. Like, attested documents, Attested TOR, document. Diploma. diploma TOR. CAV. Ayun, tas apostille. Kung sure na makalusot sa immigration siguro kahit ayusin na nila yung A-stamp. UAE attestation. UAE attestation. Tapos pag naayos na nila, Ayun, pa UAE stamp. Kasi unang step diyan, ayusin mo muna yung kuha ka ng sa school, kuha ng TOR. Sa school, yung kailangan mo na TOR, yung may CTC stamp, yung certified true copy. After nun, CAV mo siya sa CHED. By the way guys, yung sinasabi niya na apostille, UAE attestation, pass MOFA dito is depende sa posisyon na applyan nyo. Kung cleaner, kung ibang mga posisyon, hindi niya kailangan nun. Pero pag mga higher positions, kailangan kasi yan ng PRO nyo para i-process dun sa MORE. Yung hindi kailangan? Hindi kailangan. Ang mga lang, pang med diploma and everything. So, tsaka depende sa posisyon. Mataas kasi medyo yung posisyon mo. Kumbaga, yung mga sa accountant, sa mga ganito, basta yung may degree, bachelor's degree siguro, no? May certain categories, depende sa visa na ibibigay sa'yo ng siguro company. sa mga bachelor's degree na lang. Kaya sometimes, kahit ganyan yung posisyon mo, iba yung ilalagay sa yung posisyon, binababaan yung posisyon sa visa kasi wala silang documents. Yung for the sake sa companies, mabisahan yung tao. Kaya pala minsan nakalagay sales representative, ganyan, no? May recommend sila maghanap ng trabaho dito? Bakit? Madali dito maghanap ng trabaho. Madali, pero noong una para sabi mo, hirap. Bakit gano'n? Hindi, siguro na lang time pressure lang kasi meron kang Visa. may visa ka na kailangan mo makahanap ng trabaho bago siya ma-expire. Pero tingin ko kung walang time pressure na gano'n, tingin ko relax lang yung apply. Kasi madali yung talaga, madali yung tanong sa mga interview. Saka
May mga kumukuha naman talaga sa'yo noon pa, but the thing is, may mga offers Ayun mababa. lang. Meron nga. Actually, yung mga na-interview, may mga offer kaya lang, yun nga, di nakakasundo sa ano. Excuse me, di nakakasundo sa salary. Masyadong mababa. Hindi, mataas pa yung sahod sa Pilipinas. Pilipinas. Pag sa sa degree ko, siguro. Di ba kaya nga nag-abroad? Baka tumaas yung Bakit ka pa nag-abroad kung gano'n lang din pala yung sa sweldo mo, malayo ka pa sa pamilya mo, di ba? Kaya pa malayo sa pamilya. Oo, yun yung pinakamahirap din, malayo sa pamilya. Eh, hindi ka naman single. Lalo na ako, may asawa, tapos magkaka-baby. Mahirap. Sakripisyo. Ngayon, kung magkasakripisyo ka, tapos malaki pa yung sahod mo sa Pilipinas kaysa dito. Eh, bakit ka pa nag-abroad? Totoo. Yun lang. And congratulations at may ka na. So sana maging okay yung mo. Yeah. Naging okay yung trabaho mo kasi dyan ka pala mag-i-start eh. Stepping stone pa lang to. Hindi ko Kumbaga, pa sure kung talagang okay and okay everything. siya, Oo, kasi nakahanap ka pa lang, madami ka pang pagdadaanan dito sa United Arab Emirates as an OFW, as first timer. So hoping all the best for you. Okay, thank you so much, Sherwin. Bye bye. Thank you so breakfast.